Pinalagaan ng Pilipinas ang tila panlalait sa social media matapos ilabas ng Chinese state-owned media na China Daily ang artificial intelligence o AI-generated video na nagsasalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy na sunod-sunuran umano sa Japan at Amerika. Pinatatanggal na po ng Philippine Coast Guard, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense. Yan pong naturang material na kaugnay po sa 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea na tinawag nilang mapang-insulto, mapang-alipusta sa pagkatao at may bahid ng rasismo. At para naman sa Foreign Affairs Department o DFA, hindi katanggap-tanggap at nakababahala ang naturang video. Kunin natin ang report ni Erlo Bringas. Kinondena ng Philippine Coast Guard o PCG ang inilabas na video ng China Daily na umano'y tumawag sa mga Pilipino na mga unggoy at inilarawan bilang sunod-sunuran sa Japan at United States. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, bastos, mapanlait at may bahid ng racism ang nilalaman ng video. Anya, minamalit din nito ang 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea sa paglalarawan dito bilang isang kwento lamang na gawa ng US at Japan. Kailangan natin kondenahin ito. We need to ask the Chinese government to take it down dahil alam naman natin na ang China Daily is a state-owned and operated media platform. No? Hindi maisa sa publiko ito. Hindi ito may pupo sa social media platforms sila without the approval of the Chinese Communist Party. Samantala, naglabas din ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA na mariing kinokondena ang paglalathala ng China Daily ng mga AI-generated video at editorial cartoons tungkol sa 2016 South China Sea Arbitral Award. Ayon sa DFA, lumampas na sa lehitimong talakayang pampolitika ang nilalaman ng mga ito dahil gumagamit umano ito ng mapanlait, nakakababa ng pagkatao at may bahid ng racism na paglalarawan sa mga Pilipino. Binigyan din ng DFA na hindi katanggap-tanggap ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Iginit pa ng DFA na ang ganitong uri ng misinformation at nakakainsultong nilalaman ay lalong nagpapalala sa hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas at China. Dahil dito hiniling nito sa China Daily na agad tanggalin ang nasabing material at itigil ang pagpapalaganap ng mga ganitong nilalaman. Samantala, sinabi naman ni Tariela na walang puwang ang racism at di raw dapat palampasin ang anumang pang-iinsulto sa mga Pilipino. Racism has no place in this day and age. No? Ibig sabihin, itong mga racial remarks na ganito, racist na video na ganito, hindi na po ginagamit ng, sa panahon natin ngayon, no? Especially when you deal with other things, no, in international relations. So, para sa akin, we need to respond and ask them to take down dahil ang minamali ito ay hindi lamang hindi lamang ang lahi natin bilang Pilipino, hindi ang ating paninindigan bilang isang bansa. Hinamon din niya ang mga nauna nagsabing dapat siyang humingi ng paumanhin sa China na hilingin din sa Beijing na humingi ng tawad sa mga Pilipino. I trust the professional competency ng ating butihing kalihim ng Department of Foreign Affairs, Secretary Lazaro, to recommend to the President what is appropriate and what is necessary as a diplomatic action against this racist video na napakalat ng Chinese government. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.